Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys. Ngayon po ay ikapito ng Disyembre taong 2024. Araw po ng Sabado. So, 18 days before Christmas. At sana po ay maging masaya ang ating Pasko. O iba, meron ng 13-month pay. Sana all may 13th month pay. Iba nga, may 14th month pay pa. Ay, iba, may bonus pa. Naku, sana all. Ako nga, mga kababayan, kasi kami sa YouTube, sumisweldo kami buwan-buwan. At meron kaming isang buwang, kumbaga, pondo. Kaya talaga kinakailangan, yung, yung sweldo mo, talagang paabutin mo, pahatakin mo yung PC mo para magkasya ng isang buwan. At wala kaming bonus, mga kababayan. Walang bonus, o 13 month, wala lahat. Kaya lahat ng gastos din po kinukuha. Pero okay naman po. At salamat sa Diyos at nakakaraos tayo dito sa ating hanap buhay. Ang pinaka-importante kasi mga kababayan, yung fulfillment na ako po mismo personally ay nakakapagbigay ng aking opinion sa ating mga kaibigan tungkol sa mga issue sa bansa natin kasi kinakailangan po natin magsalita, hindi lang po natin kinakailangan tumahimik. Kasi kapag tumahimik lang tayo, hinahayaan lang natin silang manulongges at magnakaw sa ating bayan. So kinakailangan nating magsalita. Bagamat ito'y delikado, pero alam naman natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng proteksyon. So hindi lang tuhan, kumbaga hanap buhay, ito rin po ay fulfillment sa atin at importante nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na mag-isip, mag-analyze sa lahat po ng mga nangyayari dito sa ating bansa. Saka, malapit na pala birthday ko, December 18 po ako. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan ngayong Disyembre, happy birthday po sa inyo. Mga Sagittarius dyan, yung mga Sagittarius, happy birthday po sa inyong lahat. At naway pagpalain kayo ng Panginoon at mabigyan pa kayo ng lakas at mabuhay pa tayo hanggang gusto natin. Di ba? So, happy birthday to us, lahat po ng mga celebrants ng December. Okay. Ito mga kababayan, ito po ang issue na to ay medyo pinag-uusapan kasi ayon po kay Bato de la Rosa, ito raw unity scam daw ito. Nabuisit na siguro si Bato de la Rosa sa nangyayari. Nangyayari kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos. Kasi ang nangyari sila yung naiipit Diba? Siyempre, kakampi sila kay Sara. Tapos, biglang magsasalita si Marcos, huwag niyo impeach si Sara. Ngayon, tatahimik si Sara. Si Bato de la Rosa, wala naman tahimik lang rin. Kumbaga, kagaya niyan, ito, nagdaang araw, nagbantay pa siya sa hospital. So, apektado si Bato de la Rosa. Kaya, nabisit na siguro yung tao. Sabi niya, scam tong scam tong unity team na to. Kasi, biruin nyo, nagtayo-tayo kayo ng unity team, tapos ngayon kayo magtitiraan. At sabi niya, parang ginawa ninyo, binodol nyo lang itong taong bayan. Yung sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan. So, pag-usapan natin yan, pero bago yan, may papakita muna ako sa inyo. Ito po, ang nangyayari dito po sa lungsod ng Maynila, mga kababayan, Ito po, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ng pamaskong handog dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan, mga gift boxes, mga kababayan. Ang dami po laman yan, Kumpara po sa ibang LGU, marami po ang laman yan kumpara dun sa ibang mga namimigay dyan. Kaya nga, ito, ginawang issue pa nung kalaban sa politika Dahil, alam nyo na, pag-inggit, pikit. Kaya ito mga kababayan, panoorin lang natin saglit, daanan lang natin. Ano ba nangyari dyan? Ayan po kasi, daming box. So talagang pinamigay na po nila. Actually, December 1 pa po sila namimigay niyan. Alam ko, 12 days of Christmas hanggang December 12. Pagkatapos noon, yung senior naman ang bibigyan. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng pamaskong handog ng lungsod ng Maynila, ng Asenso Manileño, ng Honey Yule. Kaya mga kababayan, doon tayo sa talaga naglilingkod para sa tao, hindi yung nagpapapogi lang. At hindi yung bigla na lang kayong iiwan. Doon tayo sa walang iwanan. Doon tayo sa talagang nakatutok dyan po sa lungsod ng Maynila. So pakinggan muna natin to. Itong nangyari po ngayon, kakatapos lang po nito. Nag-live po sila kanina lang, ilang minuto nakakaraan. Panoorin po natin. Paglilingkod sa ating minamahal na bayan
ang napakasipag, napakabait at napakahusay at napakagaling gumawa ng solusyon sa bawat suliranin na dumadating sa ating bayan. Ang kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Maynila, Mayor Hani Lacuna Pangan. Ang layo ko. Hi! Hello! I miss you. We miss you. Andito pala mga kaedaran ko. Laging present, always present ang ating mga mami at daddy, ang ating mga seniors, syempre. Maraming salamat po at napaunlakan yung aming paanyaya na personal po namin kayo makaharap at maibigay namin ang aming pong napakasimpleng pamaskong handog sa bawat isang pamilyang Manileño. Alam nyo, napakarami po natin. Alam nyo kung ilan ang pamilyang Manileño? 740,000. Kanya tayo kadami. At bawat isa pong pamilya ay nakakatanggap po ng ating pamaskong handog ngayong pong taon. Matagal na natin ito ginagawa. 5 taon na rin po. Diba? Nakakatanggap po kayo. Pero ngayon po gusto namin, personal namin maiabot sa inyo pong barangay. Pagdamutan po ninyo ang amin pong nakayanan. Ito po ay aming simpleng pagpapasalamat sa inyo lahat. Sa walang sawang support at pagmamahal niyo po sa amin. At para naman po sa darating na bisperas ng Pasko, meron po kayong pagsasaluhan ng inyong pamilya. Yan ay kung aabot pa sa bisperas ng Pasko. Totoo naman. Alam nyo, tayo mga Pilipino, pag nakakatanggap ng regalo, agad-agad gusto natin buksan, di ba? Masilip man lang natin kung anong loob. Pero wag nyo itatapon. Yung takip, kasi may kalendaryo yan. O, di ba? Tupin nyo. Para alam na po nyo kailan bang bayaran ng Meralco, ng Maynila, yung renta, di ba? Kailan ba dadating yung ayuda ng senior, di ba? Anyway, muli po maraming salamat. Gusto lang po namin bumati ng isang umaasensong kapaskuhan and a Honey New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat. Good morning! Alright, so yan po, si Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo sa darating pong eleksyon, doon na po kayo sa sa nagmamahal po sa lungsod ng Maynila. Hindi yung gagamitin lang yung lungsod ng Maynila, magpapapogi para po doon sa kanyang pangarap sa mas mataas na posisyon. Wala po akong pinapatamaan. Sabi ko lang po sa inyo, piliin nyo po mga kababayan sa 2025. Derechana, Honey Yul, para po sa mas ikagaganda ng lungsod ng Maynila at sa ikagaganda ng mga buhay ninyo, lalong-lalo na ito syempre, mga batang Maynila. Alright, so ito, balik tayo kay Bato de la Rosa. Sinabihan niya itong si PBBM at itong si Sara Duterte na mga budol. Siguro na-visit na rin to. Kasi sila naiipit eh. Sabi niya, budol kayo eh. Parang binudol natin ng taong bayan. Ano kayo, scam? Sinabihan pa ni Bato de la Rosa na scam. Etong si Marcos at etong si Duterte. Sabi po dito, yan po sa ating screen, mga kababayan. Sabi ni Bato, nilagyan niya ng label ang Uniteam. Itong alliance, sabi niya, scam. Pagkatapos ng awayan between President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. At in-express niya ang kanyang disappointment dahil po dito sa nangyaring breakdown na once formidable political coalition. Kasi totoo lang, matindi to itong coalition na nabuo nila. At tibay nito mga kababayan eh. Kaya nga lumabas doon sa sa eleksyon, mga kababayan, majority vote nangyari. Historical, kumbaga record-breaking. Nakakuha sila ng majority vote. Tapos ngayon, ano mangyayari? Tapos ngayon, mag-aaway sila. Ngayon, ito na, hanggang dumating yung panahon na ito na, may impeachment complaint laban kay Duterte na gustong patalsikin sa pwesto si Duterte. Kaya naman ay dahil po sa sa mga aligasyon ng misuse ng confidential funds. Hindi naman to away ang personal kundi nagsimula ito
dyan sa mga nakawan at hindi po tamang paggastos ng pera ng taong bayan. Kaya po nagsimula itong impeachment. Pero sabi ni Bato de la Rosa, nangihinayang daw siya. Doon sa Uniteam. Yung nagtutulungan noon para nating binudol ang taong bayan, Uniteam noon, tapos ngayon nagtitirahan. Parang inasahan natin ang taong bayan. O sabi ni Bato de la Rosa. Dahil nga kasi ito na eh. Kumbaga, ito si Sara Duterte, panay ang mura kay Marcos at di ba, meron pang siyang binitawan na pagbabanta sa buhay mismo ng presidente, ng First Lady at ng Speaker of the House. Tapos yun, ito ngayon yung ganti ng isang side, yung impeachment. Na bagamat sinasabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya, wala siyang kinalaman, iniisip naman na itong mga kalaban, hindi totoo yan. Parang joke lang yung sinasabi ni Presidente Marcos na kunwari ay wala siyang kinalaman dyan sa impeachment. Kasi sa totoo lang, in-expect na ni Bato de la Rosa na i-impeach talaga si Sara Duterte. At itong articles of impeachment ay madadala na dyan sa Senado at sila po ang magiging impeachment court. Sigurado naman na ito si Bato de la Rosa kontra sa impeachment. Kaya lang ang problema, kagaya nung nangyari ng mga ilang panahon, nagsimula ang impeachment, konti lang yung sumusuporta. Pero habang gumugulong ang impeachment, marami po nangyaring mga negosasyon at pagdating po sa dulo ay makukonvict. Ito nga ini-impeach. Ang sabi ni Bato de la Rosa, in-expect niya yung worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sa simula pa lang daw ay nakaplano na ang impeachment. Sabi ni Bato de la Rosa, opinion niya yan. Hindi naman yan mag-iimbestiga kung walang balak na impeachment. Ayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, sandali lang po may dumadaan, may announcement. Bakuna po para sa mga aso. Alam niyo yung mga aso ninyo, kahit saan, sino mga dyan, sa subdivision man kayo, kahit saan, dapat itinatago niyo yung mga aso ninyo Hindi nyo dapat pinapagala sa kalsada kasi delikado yan. Pag yan, nakakagat. Tapos kayo, tatakbuhan nyo lang yung naperwisyo ng aso ninyo. Dapat mag-aalaga kayo, ayusin nyo yung pag-aalaga. O yan, kagaya niyan, may libre ng bakuna. Pabakunahan ninyo, hindi yung tatamad-tamad kayo. Tapos pagka meron kayong naperwisyo, kayo pagalit. Diba? Maraming ganyan Kaya kung hindi nyo kaya asikasuhin yung mga pets ninyo, huwag na kayong mag-pet. Diba? Hindi nyo kayang alagaan yung mga aso ninyo, mga pusa ninyo, huwag na kayong mag-alaga. Hindi yung perwisyo pa kayo sa mga kapitbahay ninyo dyan. Okay. Wala daw impeachment. Kung wala naman daw, hindi naman daw mag-iimbestiga kung walang balak na impeachment. Wala, ganun po talaga politika Actually, wala naman talagang investigasyon yan. Sa totoo lang mga kababayan, real talk na tayo Kung hindi nila pinagbababanatan si Marcos, kung hindi minumura, kung ano binibintang sinasabihan ng bangag, at kung ano-ano ang mga banat kay Presidente Marcos at sa Marcos government kay Romualdez, sa tingin ko wala namang wala namang investigasyon Sa totoo lang mga kababayan, real talk tayo, tawag na tayong maglokohan. Hindi naman iimbestigahan talaga yan Kung walang nangyayari, kung buo ang Uniteam, wala. Wala pong investigasyon na mangyayari. Kasi, tama naman yung iba bakit yun lang inimbestigahan? Yung confidential fund ng BP lang. Ang daming mga confidential fund ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Bakit yung confidential fund ni Presidente hindi inimbestigahan? Ganun din naman ang mga proseso nun. Di ba? Yung confidential fund, di naman kailangan na resibo o ba't hindi tinitingnan? Yung ibang mga sa AFP, sa mga uniform personnel, o ba't hindi tinitingnan? Sa totoo lang, kasi mga kababayan, politika yan. Politika yan. Tanggapin nyo, wala na po real talk lang. Kung hindi tinitira ng kampo ni Sara Duterte, nung pisang kasi ng mga kakampi nila dyan sa mga DDS, kung walang tirahan,
at solid yung unity, wala namang investigasyon eh. Kaso dahil nga ang nangyari mga kababayan, may mga tumitira kay presidente, nagkaroon ng ganyan. Alam nga namang banat kayo ng banat, tatahimik lang ang presidente. Siyempre, hindi. Sabi na senator, sinabi niya, itong impeachment, political process to. Hindi raw yan judicial process. Kaya talagang lalabas ang political color mo Matagal na sa'yo, sa kay Bato lang, talagang alam naman, political color mo, ginagamit mo nga yung pagiging senador mo sa politika mo So, ganyan talaga, politika yan antong sa kampiyan, political process yan. Talaga namang numbers game yan. Numbers game yan, parami yan ang numero yan. Hindi na pinag-uusapan yan, basta impeach, pag mas marami sila, kahit anong gawin mo, impeach ka, sigurado ka. Ay sinasabi siya, huwag nating basahin to. Basta, yun mga kababayan, ito yung iniiyak ni Bato de la Rosa. Sabi niya, nabisita niya, budol daw, itong si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, scam daw. Scam daw yung kanilang unity team. At apektado siya masyado. Alam niyo mga kababayan, hindi lang naman siya ang apektado alam niyo kawawa dito, tayo pong mga Pilipino. Kasi kahit mag-away yan, mga yan, si Sara Duterte, si Presidente Marcos, kahit mag-away yan, mayayaman na yan, mabubuhay yan Kahit ano mangyari, tayo mga Pilipino, sa kakaaway nila na apektuhan ng pamumuhay natin. Imbis na unahin nila na tulungan tayong tambayan, wala, puro sarili, puro politika. Bakit nila gusto i-impeach si Sara Duterte? Simple lang. Ito simple lang, para sa akin. Bakit nila gusto i-impeach si Sara Duterte? Ano yung pinaka-rason? Kasi mga kababayan, kapag na-impeach si Sara Duterte, hindi na siya pwede humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, sa 2028, wala pong kalaban ang Marcos administration. Hindi na po pwedeng tumakbo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Kahit nga barangay captain, bawal na So, ganun po yun. Kaya gusto nilang impeach. Yung pananagutan dun sa mga paggastos sa pera ng taong bayan, secondary na lang yan. Pero yun talaga yung nila, yun yung purpose nila. Talagang dudurugin itong mga Duterte at aalisin dyan sa politika. Ganyan po talaga katindi ang politika sa bansa natin. Kaya, ayun, mga kababayan, anong nangyayari ngayon? Kaya, huwag ka mag-alala, Bato de la Rosa, dahil hindi lang ikaw ang naiinis, hindi lang ikaw ang nabibwisit. At hindi lang ikaw ang apektado, mas lalo kaming taong bayan ang apektado. Diyan po sa nangyayari dito sa ating bansa, yung pag-aaway-away ng mga sa kampo ni Marcos at sa kampo ng mga Duterte. Kaya mga kababayan, sa 2025 at 2028, lesson na sa atin to. Piliin natin yung talagang para sa taong bayan, hindi yung budol, hindi yung scam. Piliin natin yung talagang alam natin na makakatulong sa atin. Na mas priority ang taong bayan, hindi yung priority yung sarili nila, yung pagiging politiko nila. Political agenda, political career nila ang inuuna. Unahin po na, iboto po natin yung talagang yung may puso para sa tao. May puso po na paglilingkod sa bayan. Alright, so yun lang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.